open our Bibles to the book of Psalms. Merong dalawang verse na mabasahin ngayon po umaga for our text. And let's read Psalms chapter number 33. The book of Psalms chapter number 33, this is the Psalm of David. Napagandang bagay na ma-remind po tayo that we really need the Lord. Amen? If you were there, say loud, amen. I-share niyo po yung mga Bibles ninyo at sa ating mga visitors so that makakapagbasa rin sila ng Bible. Let's begin reading from verse number 11 down to verse number 12. At mamaya pupunta ko po ang 2 Chronicles chapter 7 in verse number 14. The book of Psalms po muna tayo, and then bubuklat kayo ng pakaliwa to 2 Chronicles 7 verse number 14. The Bible says, Psalms chapter number 33, the counsel of the Lord standeth forever, the thoughts of his heart to all generations. Verse 12, blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom he hath chosen for his own inheritance. What a wonderful blessing na makita natin ang salita ng Diyos ngayong umaga. Amen? 2 Chronicles chapter 7 verse number 14, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and I will forgive their sins, and I will heal their land. Let's go to the word of prayer. Loving Father, we thank you so much. So umaga pong ito na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat sa mga kasaksihan namin, ng mga presentation na hinanda namin yung pong mga anak, hinanda ng church nito para sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa paglagay niyo sa amin sa gawain. At salamat kayo kung araw na ito na mayroong program ang aming simbahan for our government employee and men in uniform. Oh Lord, please bless them. Help us as we go on in our service this morning. Please make me a blessing. That's always my prayer. Gamitin niyo po ang inyong pong mga salita to encourage your people. Panginoon, I can do nothing without you, so please help me. Bigyan niyo po ang pusong kapagpakumbaba bawat isa at maunawaan po nila even sa lahat ng kasama namin to our virtual service. Continue to bless them. Give us a good connection so that they were able to hear thy word for this morning. If there are any wicked ways na makita niyo po sa akin, please forgive me, dear Lord. I want to be a blessing. Ito po aming dalangin. For in His name we pray. Amen. Amen. Thank you so much. Please be seated in the presence of our God. And nabis ko po kayo last Sunday. Salamat sa Panginoon. Kayo po yung kapagamat. Wala ako ng linggo. Ako po ay nasa simbahan natin sa Fort Bonifacio para i-fill up ang pangangailangan ng pulpito doon sapagkat ang ating pastor ay ginamit at bumiyahin siya ng US at mayroon po siyang invitation to preach in a different churches there. Salamat po sa Panginoon. At sabi ko nga po, biggest contract. At salamat sa inyo po panalangin. Amen? At pagkamat wala ako dito last Sunday, pero pinapakinggan ko po yung mga mensahe na inyong pinakinggan. At maraming salamat sa paggamit ng Panginoon sa bawat isang tumatayo dito sa simbahan at sa bawat ministry na mayroon po tayo. Amen? And salamat din na nagsimula po muli tayo sa bagong lugar sa Victoria. And salamat po sa ministry na naitalaga doon. Salamat sa mga ginagamit doon. And panalangin niyo po na sana po sa lalong madaling panahon ay mabayaran natin yung kakulangan doon po sa ating po pangangailangan doon po sa Victoria. So we really need for more 1.4 million for that property. Sabi ko nga po, may mga improvement na tayong ginawa doon, pero sabi ko, tama na muna sapagkat hindi pa tayo nakabayad. At kasi kung mabayaran natin, marami akong mga gigipain at i-improve
At least, natutuwa naman po yung mga kapitbahay po natin doon sapagkat may kapitbahay na po sila pero malimit ay wala po tayo doon. But anyways, at may mga grupo din ng mga kapulisan na nangailangan sila ng pastor at lumapit po sa atin through Sister Baby. At salamat po na every 2 o'clock po punta sila doon to attend the service. Amen? So, nandang ministry na gagampanan natin sa ating po mga kapulisan. At salamat po na ating simbahan ay ginagamit not only for the civilians but even sa ating po mga men in uniform. At salamat po sa Panginoon. Now, ang ating simbahan, so dito na po tayo sa ating pag-aaral ngayong umaga ng ating simbahan, ay may programang ganito. Ako po bilang inyong pastor, sabi ko nga po sa inyo, dadalhin nyo kayo sa mataas na klase ng paglilingkod. And that's why sa buong taon ay merong nilagay na mga special program sa bawat buwan. Just like sa pag-January ay meron po tayong Bible Sunday. So our January is focused on Bible. Kaya meron po tayong Bible Sunday. Amen? And then ang February po ay it is alam natin na merong February 14. Amen? At sabi nila ay Valentine, but inilagay ko din po couples and family Sunday. Amen? Sa ganun pagkakataon, ang mga couples and families ay meron tayong mga programs. Amen? At ngayon po, since na ang August 25 ay National Heroes Day, kaya sabi ko nga po, inilagay ko din ito para ma-honor natin at magkaroon tayo ng program upang lalo pang ma-reach out ang ating pong mga men in uniform at yun din po sa ating pong sektor ng ating pong gobyerno. Kaya nga po, sabi ko nga po, bilang church na nag-iisip tayo ng mga programs, bilang inyong pastor ay nag-iisip tayo ng mga programs upang lalo pang tumibay ang gawain ng ating Panginoon. Amen? So ngayong umaga sa talatang binasa natin, narito po ang salita ng Diyos, and here's David, napaganda, sabi niya sa verse 11, the counsel of the Lord is standing forever. Yan po ang kailangan natin, yung counsel ng Diyos. Amen? Yung plano ng Diyos. Amen? At ang sabi po ng Bible po din sa verse number 12, here is the word of God. Sabi niya, blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom He had chosen for His own inheritance. Kaya napakahalaga na ang kailangan natin ay Diyos. Amen? Sa pagkasabi na Bible, blessed is the nation whose God is the Lord. Kaya napaganda na ating pong magiging pansin. Alam niyo, sabi ko nga po sa inyo, ang nakakalungkot na nangyayari sa panahon po natin ay magkakaroon lamang tayo ng panahon sa Diyos pag tayo ay mahina na. Pag tayo matanda na at tayo po ay malapit na mamatay at tatawagin na natin ang Diyos, Diyos ko po, nasamantalang yung buhay natin na inubos natin sa ating pansariling kapakanan at nakalimutan natin na mayroong Diyos. Kaya nandito po sa simbahan, lagi ko po sinasabi sa inyo, binibigyan natin ang bawat isa, binibigyan natin ng awareness na bigyan pansin ang mga bagay na matungkol sa Diyos. Amen? Sa pagpapakaliwanag in the Bible, in the beginning, God created the heaven and the earth. And in Genesis chapter 1 in verse number 37, ang sabi ng Biblia, and let us make man in our own image. And sabi po ng Biblia, male and female created He them. So it is very clear in the Bible that God created man in His own image. So kung ang Diyos nilikha niya ang tao in His own image, na maganda rin dapat ang bawat tao ay mag-reflect na kagandahan ng Diyos sa bawat panahon at sa bawat buhay at pagkakataon na binibigay niya po sa atin. Kaya mapalad, sabi ng Bible, blessed is the nation whose God is the Lord. So napakahalaga na ikilalanan natin ang presensya ng Diyos. Amen? That's why thank God for the men of God who really preach the word of God. And that is the very purpose. Bakit tayo nandito? Para makinig ng salita ng Diyos at magkaroon tayo ng pangunawa na kailangan talaga natin ng Diyos sa ating bansa. Kailangan natin ng Diyos. Bawat isa sa atin, walang tao dito na hindi nangangailangan ng Diyos. Walang pa, ang Diyos ay mananatiling Diyos kahit walang tao. Pero ang tao kailanman ay hindi pwede
God is the Lord. Now, dito po sa 2 Chronicles chapter 7, in verse number 14, so napakahalaga, sabi ko nga, bukas ang ating bansa ay celebrate ng National Heroes Day at dinikilala natin ang kabayanihan ng ating pong mga manggagawa ng ating gobyerno. Bagamat alam po natin na marami na po mga nangyayari sa ating bansa, honestly ho, kung makikinig lamang tayo sa mga news, parang wala na tayong pag-asa. Pero mga kapatid, bilang nasa simbahan, naniniwala po ako na meron po tayong pag-asa. Amen? Kaya napakahalaga na patuloy na mahawa ng bawat isa na ipakita ang kanilang kabayanihan. By the way, as far as heroism is concerned, heroism is not exclusive to epic battles, but can be found in every choice we make. Ano bang ibig sabihin nito? Ang pagiging bayani, heroism ay hindi lamang nakikita sa labanan. Amen? Subalit, makikita natin na kapatid, sa bawat pagpili natin sa mga bagay na dapat natin gawin, higit sa lahat, yung pagpili natin sa mga bagay na patungkol sa Diyos. At naniniwala po ako na pag meron po tayong pagkakilala sa Diyos, magkakaroon tayo ng kaisipan sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Kaya simple act of kindness, solidarity, and selflessness are potent form of heroism that impact and transform lives. Amen? Kaya naman, walang salamat sa Panginoon dito sa simbahan ay patuloy na hawak pakinig ng salita ng Diyos na iyang daan at naniniwala po ako na magkakaroon po tayo ng mga tao na magiging maayos kung meron po tayong salita ng Diyos. Now, dito po sa talatang binasa natin, dito po sa 2 Chronicles chapter 7 in verse number 14, this is the story or the time during the time of Solomon. And we know na Solomon ay anak ni David at si David, alam niyo, hindi siya ang nagtayo ng temple sapagkat si David is a man of war. Amen? And inassign ng Diyos si Solomon na siya ang gagamitin ng Diyos to build the temple. Amen? Si Solomon ang inalagay ng Diyos to build the temple. Now, makita natin dito mga kapatid, yung structure dito sa ating binasa na mayroong kondisyon. Let's read once again. Dito po sa verse number 14, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and I will forgive their sins, and I will heal their land. So makita natin dito na kapatid, yung sinabi ng Diyos na napakahalaga na maunawaan natin. Tatlong bagay po ang pag-uusapan natin ngayong umaga, and we will have our good and fine. Okay? Para sa mga men in uniform and government employees as well as your family. Now, napakahalaga na makita. The first one is the condition. The condition. Now, alam nyo, mahalaga na makita natin yung ating kalagayan. Amen? Napakahalaga sa buhay natin, napakahalaga na makita what is our present condition. And back in those times, so narito mga kapatid, yung pangyayari na dapat nating makita. Now, the condition mga kapatid for the healing and the humility na kailangan mga kapatid para sa ating pong bansa. Now, sabi ko, so let's go first dito po in the time of Solomon. So this is the situation. King Solomon has just dedicated the temple and the glory of the Lord filled the house. But there is a problem that arose, mga kapatid. Amen? So in Israel, there is such no rain. Yung kapanahon na noon, sabi ko sa inyo, noong inalay yung templo ni Solomon, ang sabi po ng Biblia, makikita natin dyan in verse number 11 down to verse number 13, and the glory of the Lord filled the house. But nagkaroon po ng problema, mga kapatid. Ano yung problema? Sabi po ng Biblia, walang ulan.
nagkaroon ng pestilence, nagkaroon ng locust, at higit sa lahat, nag-lead sa kanila into sickness and to distress. So makita natin, just imagine kayo natin sa panahon mo ngayon kung walang ulan. Naunawaan niyo po ba? Amen? Eh, walang problema sa blood control. Blood control. Okay? So, ulitin niyo po, mga kapatid. Now, nakikita natin dito, ulitin the situation na nangyari in the time of Solomon. So, inalay yung temple and the glory of the Lord filled the house. Subalit, hindi doon nagtatapos. Mayroong problema. Ang problema po ay walang ulan. At masaklat pa nito, may mga pestilence, may mga locust, may mga balang, which lead to sickness and distress of the nation. Kaya nga po mga kapatid, narito, here is God appear to Solomon. Yan ang po yung verse number 14. God appears to Solomon, reminding him of the covenant relationship with his people, which bring blessing for the nation. Amen? Kaya nga mga kapatid, nag-appear ang Diyos. By the way, salamat na dyan lagi ang ating Panginoon. Amen? Kaya kung nakita natin, let's take a look for this statement. There is a statement, if. Okay? There's a statement, if. The verse begin with if. Meaning to say, establishing a clear condition for God's action. So makita natin dito mga kapatid, sabi na nila, if my people. So nanonood mo mga kapatid, yung maliwanag na kondisyon sa aksyon ng Diyos. Ano mo sabi na nila, if my people. Mga kapatid, ang mahalaga dito at ang concern dito dapat ay mga tao ng Diyos. Now, by the way, sino ba yung mga tao ng Diyos? It is very important. Now, ito'y nangyayari sa panahon ni Solomon. Now, ganun din po sa panahon po natin ngayon. Meron po tayong problema. Meron po mga sakunan na nangyayari po sa atin at matindihan na nangyayari sa ating gobyerno. Pero alam niyo ba, ang pag-asa po natin ay Diyos. Amen? Pag-asa natin ay mga tao ng Diyos. Sabi ng Bible, if my people. Now, sino po yung mga tao ng Diyos? By the way, hindi po lahat ng tao ay tao ng Diyos. Lahat po tayo ay nilikha ng Diyos, pero hindi tayo lahat anak ng Diyos. Amen? Kaya na napakahalaga na maintindihan natin sino po pag very particular. See, the Bible is very particular. If my people, sino po yung mga tao? Tao ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, malaki ang magagawa ng tao ng Diyos. Ulitin ko po. Hindi lahat ng tao, kundi yung tao ng Diyos. Ulitin ko, lahat tayo, we are created by God. But hindi lahat ay tao ng Diyos. Kaya nga napakahalaga sa mga bisita namin, in-invite namin kayo dito upang higit sa lahat, maunawaan ninyo paano ang makakilala sa Panginoon. Paano ang kumilala sa ating Panginoon at magkaroon ng relasyon sa Diyos. So napakahalaga. Pag sinabi ng tao ng Diyos, it is very important na magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Ang sabi po ng Bible sa John chapter 1 in verse number 12, but as many as receive Him, to them gave Him power to become the sons of God. Sino yung tao ng Diyos? Yung isang tao na kinilala ng kanyang sarili sa ibang kasalanan, kinilala ang Panginoon Jesucristo at tinanggap bilang Panginoon at sarili ng tagapagligtas. At hindi yan limited lang sa mga Baptist people. No, it's not. Amen? Ito ay para sa lahat. Kaya na tayo nakakaroon ng salita ng Diyos. Kaya na tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos. And that is the very purpose of our church. Bakit mayroon pangangaral ng salita ng Diyos upang ang mga tao ay makilala nila ang kanilang kalagayan sa harapan ng Diyos sapagkat tayo ay mga kasalanan. Ang sabi ng Bible, Romans chapter 3 in verse number 23, for all have sinned and come short of the glory of God. That is our condition for God.
Ano po ang death? Meron pong dalawang klase ng death. Physical death and spiritual death. Ang alam lamang ng tao is physical death na pagkatapos ng ating kamatayan sa mundo ito ay wala na. Hindi po. Dapat natin maintindihan na meron pong mas masaklap sa physical death. And that is spiritual death or eternal death. Physical death means it is the separation of soul from the body. Hihiwalay yung kaluluwa sa katawan. Ano yung kaluluwa? Ito yung totoong tao. Ito yung nakakaramdam. Ito po yung nasasaktan. Ito po yung mayroong buhay. Na pagdating ng kamatayan, hihiwalay yung kaluluwa sa katawan. At ang katawan ay wala ng buhay. Basically, anong ginagawa sa katawan? Ilalagay sa kabaong 6 feet below the ground. Yung iba naman 6 feet above the ground. Amen? Pero 6 feet below the ground and 6 feet above the ground. Yun po yung mga nasa, ang tawag natin doon, sa mga limingan na apartment. Now, yun po yung buhay natin. Pero alam niyo po ba? Akala po natin, pag namatay ang tao nung na nagtatapos hindi po, meron pong spiritual death or eternal death na pagkahiwalay ng kaluluwa sa Diyos na ibig sabihin hindi lang makasalanan, magbabayad tayo ng ating kasalanan doon sa impyerno. Just like the rich man in Luke chapter number 19. Ang sabi ng Biblia, yung isang mayaman sa Luke 19, namuhay siya ng marangya sa mundong ito. Subalit nakalitan niya ang magkaroon ng relasyon sa Diyos. At ang sabi ng Bible, and it came to pass that the beggar died and also the rich man died. Doon na may time na iwanan natin yung ating panahon sa mundo ito. Doon na may time na magtatapos yung ating panahon sa mundo ito. And the question is, where are you going to spend your eternity? We need to understand that hell and heaven are both eternity. Hell is eternity. Eternity, buhay din na walang hanggan. Kaya lang, pagturusang walang hanggan. Lugar na walang presensya ng Diyos. Yan ang nakakalungkot po. Kaya nga, hell and heaven are both eternity. And the question is, where are you going to spend your eternity? That's why it is very important for you. Do you need to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior? Thank God that we have the Bible. And that's why this is the very important na mahalagang malaman natin. Kaya bakit kami nag-iimbita? Upang makilala niyo ang Panginoong Yesu Cristo. And here comes ang ating Diyos ay nagsasalita, sabi ng Bible, if my people, which are called by my name, shall humble themselves. So makita natin the condition ng tao and the statement of God in order to establish a clear condition for action. Kaya nga po napakahalaga na makita natin yung ating kondisyon. Yan yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Kaya salamat na meron tayong clear na pangunawa sa ating kalagayan. Na lahat tayo ay makasalanan. Amen? Kaya nga sabi po ng Bible, if my people, which are called by my name. Now, number 2, after we see the condition, number 2, God's requirement. Now, 1 is the requirement of God. It is a requirement for God's people. Kaya sabi ko sa inyo, malaki ang tungkuling gagampanan at ginagampanan ng mga tao ng Diyos. Kaya na kailangan natin makakilala tayo ng lubusan sa Panginoon. Amen? Bawat nasa gobyerno natin, bawat men in uniform, at bawat civilian, hindi na exempted, kailangan natin ang Diyos. Amen? Ano yung requirement ng Diyos for His people? Humility. Humility is if my people, which are called by my name, shall humble themselves. When you say humility is a call to humble themselves, acknowledging their insufficiency and God all-sufficiency. Alam niyo, pag tayo po ay nakakilala sa Panginoon, alam mo talaga na insufficient ka at makikilala mo ng lubusan that He is all
Minsan, ang tao magkaroon lamang ng kunting ari-arian. Saan katutak ng pride? Magkaroon lamang ng konting rango, napakataas na. Naalala ko po tuloy si Pastor Kiel, yung pastor natin, siya yung in 1987, nag-minister na siya sa Armed Forces. And that's why sabi ko nga sa inyo, salamat. Ngayon, tama yung sinabi ni Sir June na ngayon, salamat sa Panginoon na marami na po mga mananampalataya sa ating sektor ng ating gobyerno. Praise God for that. Amen. Sabagat, ito nga sinasabi ni Pastor Ray, the first time na doon siya, nag-minister siya sa Marines, nagsimula siya sa Marines, doon po yung church. And then, mayroon po siyang ibibigay na libreng mamasahin. At inaabot niya po doon sa isang sundalo. Naka-uniform, naglalakad, naglalakad. Sabi niya, "Excuse me, sir, libre ba masahin para sa iyo?" Ay sagot-sagutin siya, sabi niya, "Makakain ba yan?" Kaya yung pastor natin, galing din sa istambayan. Sabi niya, "Subukan mong kainin, marami pa ako yan." Sabi, "Ikaw naman, brother, hindi ka naman biro." Well, kaya sabi ko, salamat sa Panginoon na talagang matibay na yung dibdib ng nag-minister sa ating Armed Forces. Kaya nga po, salamat sa Panginoon. Ngayon, marami na nakakilala sa Panginoon. Bakit? Dahil sa mga nag-minister sa ating mga kasundaluhan. Kaya nga po, humility. Yan ang requirement ng Diyos. That's God's requirement. Ulitin ko po, what humility is a profound act of honesty. And letting go pride and looking up to God. Mahalaga na yung sarili mo, kung ilalagay yung sarili mo, kundi kilalanin mo ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Kaya you need to acknowledge God in your life and looking up to God sapagkat siya na ang nakakatulong sa atin. You need to humble ourselves. Kailangan alisin natin yung ating sarili sa pagiging mapagmataas at lahat tayo mabilala sa Panginoon. Sa pagkakataon nyo, ang problema ng tao, sabi ko nga sa inyo, ang problema ng tao is full of pride. At minsan, kahit wala na may pagmamalaki, nagmamalaki. Pero kahit wala tayong ipagmalaki, huwag tayong magmalaki. Amen? Learn to humble ourselves. Sabagat lahat tayo na kailangan natin ng Diyos. Kaya alam niyo po, minsan, nakikita natin ang mga tao, talagang matigas yung puso nila. Pero alam niyo po mga kapatid, dapat natin maintindihan, kailangan nila ng salita ng Diyos. Ito sinasabi ko nga po, paano ko po patapangin yung ating mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. Sabi ko sa kanila, huwag kayong tumingin sa kanilang personal appearance. Huwag kayong tumingin sa anumang bagay na mayroon po sila. Sapagat lahat po yan ay mayroong katapusan. Yung ating kalakasan, mayroong katapusan. Yung ating kayaman, mayroong katapusan. Yung ating talino, yung ating galing, lahat na ay mayroong katapusan. Therefore, kailangan natin ang Diyos. That's why thank God, sabi ng Bible, blessed is the nation whose God is the Lord. God's requirement for His people. Ano dapat gawin ng mga tao ng Diyos? We need to humble ourselves. Number 2, a prayer. A passionate plea and sustained effort to communicate with God. Amen? Kaya mga a prayer and God's attention. Kaya kailangan natin mga kapatid, yung presensya ng Diyos. Kaya mga kapatid, yan po yan. Kaya dito sa simbahan, salamat po. This is one of our ministry. Salamat na sabi ko nga sa inyo before. Salamat na natutunan natin ang panalangin. And every time ako'y nananalangin, but salamat po, I challenge the congregation, I challenge the people, I challenge the fathers na patuloy na manalangin. At salamat po sa Panginoon. As early as 6 o'clock on Monday, hindi nga, sabi nga ni Sir Jim, hindi nga, 6 o'clock, minsan, alas 4 pa lang ng madaling araw, nandiyan na ang isang men in uniform natin na nananalangin. Salamat sa Panginoon. Naalala ko the first time na nag-live siya, nung in-assign ko siya, kung nininervyos siya sa panahon na siya nakikipaglaban, pero mas ninervyos siya ng panahon na siya po ay magbabasa ng payon at manalangin. Pero sabi ko sa kanya,
Huwag kang matakot mag-religion. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Mas naniniwala ko sa kakayanan mo kaysa paniniwala mo sa kakayanan mo. Ako, grabing paniwala ko sa iyo. Kaya mo yan. You can do it. Sabi niya, Pastor, paano yung mga basher ko? Sabi ko, pabayaan mo sila. By the way, sino man ang mga basher ninyo, pag kayo sila'y nagsasalalaban sa inyo, wala silang magagawa as long as you have God in you. Sometimes pag nagbahagi tayo ng salita ng Diyos, maraming mga nagre-reject. Pero tandaan po natin, sino man mag-reject, walang nawala sa iyo. Pero sa kanila, meron! Kaya namin sinasabi niya, mukhang lasing ka yata. Pero salamat po sa Panginoon for over 3 years now. 3 years na sa lahat. For 3 years now. At ngayon, ano na-overcome na yun, sabi niya, ngayon marami ng, Sir, brother, nagsama mo naman ako sa panalangin ko. At least, kung meron mang buhay na nabago, totoo, dahil lang sa salita ng Diyos. As early as 6 o'clock on Monday, nandiyan na si Chief Maglay na nananalangin not only for our church, but for his family and for his brethren at maging yung kanyang makabaro sa kapulisan. At pagdating ng Tuesday, nandiyan si Sir June for over 4 years na din. Sir, ano po? 4 years? Pagkapuntang 5 years na. Amen. Praise God. At alam niyo po, sabi ko nga, natutuwa habang pinapakinggan ko, laman ng panalangin niya yung kanyang family, the PCG. Wow! What a great blessing na mayroong isang lingkod ng Diyos na nananalangin para sa aming bansa. Ang yan ang kailangan natin. Maaaring ina-present yan ng mga linuman, pero mga kapatid, alam niyo ng Diyos. God knows our heart when we pray. We ask the Lord to bless every family. Kaya sabi ko, makita ko lang yung mga tatay na nananalangin, salamat sa Panginoon. Salamat, mayroong Monday, mayroong Tuesday, mayroong Wednesday, mayroong Thursday, mayroong Friday, mayroong Saturday, mayroong Sunday. Makikita mo na dyan si Sir Cyril pag Sunday. Pagdating ng Saturday, maririnig mo dyan si Cesar Arman. Pagdating ng Friday, Thursday, Friday, nandiyan si Brother Toto, nandiyan si Brother bago ngayon si Brother Carlo. Nandiyan si Master Chan ng Wednesday. At minsan alas 4 pa rin, nandiyan na siya nag-pray. Thank God for the fathers. Kailangan natin ng prayer. Thank God for the program of our church during pandemic time. At ngayon wala ng pandemic, pero yung panalangin tuloy-tuloy na dyan. Salamat sa panalangin. At pagdating ng young people, tanghalian, nandiyan naman yung young people na mga babae, nandiyan yung young people na mga lalakihan. At pagdating ng gabi, thank God for fathers. Na nandiyan na nananalangin. Salamat sa Panginoon sa mga godly mothers. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, round the clock! Praise God! Kaya mga dyan po yung ating kontribusyon sa ating bansa. Hindi mo magagawa lahat, but we can do something for God. A prayer, seeking His face. Kapag sinabi seeking His face means to go out of one's way to see Him and spend time in His presence. Ito yung pagkakataon na alis po tayo sa ating pansariling pamamaraan at hahanapin natin yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Lahat tayo mayroong kagustuhan, pero hindi ba napaganda yung kagustuhan ng Panginoon yung mangyari sa buhay natin? We need to seek the presence of God. We need to be thankful to the Lord. A hunger for God, yan ang ibig sabihin niyan. Seek my face, a hunger for God, a prevailing desire, and a hunger for more of God, not of self. People today are more of self, not more of God. But what we really need, brethren, is more of God. More of God. Sabi ko nga, nagpulis ako sa simbahan natin sa Fort Bonifacio. Sabi ko sa mga tahanan natin,
Sa morning, nag-press ako all about encouragement. Pagdating ng hapon is all about family. Kailangan natin sa ating family pag-usapan ng Diyos sa bahay natin. Hindi sa bawat sulok ng bahay natin, nandiyan lahat kasi cellphone. Nandiyan yung tatay, naka-cellphone, yung nanay, naka-cellphone, yung anak, naka-cellphone. Lahat na lamang nanonood ng reel. Ba't hindi pa napaganda sa bahay natin pinag-uusapan ng Diyos? Ilang tahanan ba kaya ang pinag-uusapan ng Diyos? Na sa bawat araw ay mumuglatin ang salita ng Diyos. That's why, brethren, sa simbahan natin, bakit dito po sa morning ng Sunday, binabasa ang Proverbs? It's because we want the wisdom of God. But don't you know, na hindi lang during Sunday yan, araw-araw sa bahay natin, we are reading the book of Proverbs. And not only Proverbs, we're reading the Word of God. It's because we want more of God. There is no such thing as perfect family, but there must be a godly family, a family that believes in God, and a family that worships the Lord, blesses the nation whose God is the Lord. Kung meron po tayong matibay na pamilya, magkakaroon po tayo ng maayos sa sosyedad. By the way, bakit meron tayong problema sa gobyerno po natin? Sapagkat isang tao nanggaling sa pamilya na may problema, may daladalang problema, at nagpunta sa trabaho, daladala yung problema. Kaya bakit problemado? Bakit nagsimula sa bahay? Bakit pupunta sa trabaho? Nag-away ang mag-asawa. At yung mag-away, daladala sa trabaho. Bakit galit na pumasok? Mayroong away sa tahanan. Pagdating sa opisina, kahit anong make-up pa yan. Pag galit yan, kagaganyan, galit na. Bakit? May mag-aaway sa tahanan. Pero pag umalis yun sa tahanan na masaya, pupunta sa opisina masaya, ako ay masaya. Bakit? It is more of God. Baka magaling ang problema ng maraming mga tao na kalimutan ng Diyos. That's why we need to seek the face of God. We need to go out of one's way and see Him and spend time in His presence. A hunger for God. A prevailing desire and hunger for more of God. At least, pag nanggaling ka dito sa simbahan, nakarinig ka pa tungkol sa Diyos, uuwi ka. You have mind in you have God in your mind. Kaya ang isipan mo ay puro galit, ang puso mo puno-puno ng sama ng loob. Ano ang magmamanifest? Sama ng loob. Naiintindihan ko, alam nyo, time after time, parents are coming sa akin, Pastor, pakisama sa pagdalayan yung anak ko, yung ganito. Kaya kayong mga kabataan, kumayos nyo. Alam nyo, sabi ko, hindi nyo naiintindihan ang pagiging magulang. Kaya sana, bilis-bilisan nyo na, sige na, mag-asawa na kayo. Para tingnan natin, magiging magulang na kayo. At pagkaroon ka na ng anak, sige na, kahit 15 years old, go ahead! At tingnan natin, baka isang araw isusumpa ko yung buhay mo. Okay pa kayo, sige, one day, hands ka lang, okay lang. But one day, pag bibili ka na ng bigas, bibili ka na ng diaper, bibili ka na ng gatas, magbabayad ka na ng kuryente, magbabayad ka na ng bill, at pag nangutan ka, dumating pa yung bombay, sama-sama na, sasabihin ko sa iyo. Mga kapatid, kailangan natin more of God. That is the requirements of God. Kailangan natin na mag-repent. Repentance from wicked ways, a sincere and complete turning from sin and ungodly actions. Mahari may mga personal sins tayo, kinakailangan ilapit natin yan sa Panginoon and ask forgiveness. Lord, please forgive me. And the last, not only the condition, not only God's requirement, but also God's promise to His people. Ang sabi niya, then I will what I
if God required us, there is a promise, sabi niya, then it is the presence of God, praise God. I will hear from heaven. He will hear from heaven. God will listen to the prayer of the faithful man. God gives attention to those, brethren, had a time to ask Him. Ang Panginoon ay nagbibigay ng atensyon at binibig yung request ng mga taong lumalapit sa Diyos. Then I will hear from heaven and forgive their sins. He will forgive their sins. He promised forgiveness to those who will learn and ask the Lord for forgiveness. Kaya nga, patatawarin ka ng tayo. Kaya nga, kapatid, kailangan natin ay forgiveness ng Diyos. By the way, sino bang hindi nagkakamali? Sino hindi nagkakasala? Meron bang perfecto sa atin dito? Meron, pangalan. Amen? Pangalan lamang po yun. Pero as far as yung buhay natin is concerned, we are not perfect. Pero nagkakamali tayo, pero mga kapatid, ang kailangan natin ay talikuran ang kasalanan. Ang kasalanan ay hindi inaalagaan. Ang kasalanan ay hinihingi ng kapatawaran. At ang kasalanan ay nagkakaroon ng kapatawaran kung yung lamang ay handang humingi ng kapatawaran. Ang kasalanan ay hindi pinagmamalaki. Nandiyo dito sa atin, kolokyal, na nangyayari, pinagmamalaki ang kanilang katapuhan. Kaya ang sa mga kasundaluhan, marami sa kanila, ipinagmamalaki pa yung kasalanan. Nagmamalaki pag ilan ang babae mo. 3, mas magaling ko sa iyo, ako apa. Pero mga kapatid, tignan natin kung hanggang saan ka tatagal. Yung magkaroon ng alam ng kasamang isang babae, may problema ka na, dagdagan mo ba? Amen? Amen? Alam niyo, basahin niyo ang buhay ni Solomon. Sabi niya, I found more bitter than death. Mas mapait pa sa kasalanan, sa kamatayan. Saan niya nasumbungan? Sa babae. Sa lubog na sabi ng Jacob. Amen? Learn from him. Well, in fact, alam niyo, ilan ang mayroon sa Solomon na babae? 700 wives, princesses, and 300 concubines. Nung kinupit ko po, dinivide 30 ko, yung 365 pala, yung 1,000. Kulang-kulang na 3 taon bago niya maikutan yung kanyang naunang pinuntahan. At wala sa ito gagawin kundi sumama sa babae. Kaya gulo-gulo talaga ang buhay niya. Hindi ako ganun sa mga babaehan. But by the way, tapos na po tayo. Mga kapatid, hindi pinagmamalaki ang kasalanan. Alam niyo, dito sa simbahan, sinasabi ng mga pagkasan, nagkakaroon ng minsan sinasabi, tinatawag niya ng babae yung sabi, pero alam niyo po, sinasabi ko dito sa church. Mahalaga na maintindihan natin na ang mga babae, pag nag-asawa kayo, matuto kayo magpasakop sa inyong asawang lalaki. That's the Bible. Kaya ngayon, dapat ang mga lalaki matuto ng leadership. Matuto ng leadership yung mga lalaki. Kaya alam niyo, sinasabi ko po dito sa mga young people, sabi ko, mahiya-hiya kayo. Kung itong mga kababaihan dito sa simbahan natin, talking to the students, masigasig sila sa solo-winning, masigasig sila sa pagtala ng bisita, nag-share sa kanilang classroom. Tapos manliligaw pa dito, ay boy, mahiya-hiya ka naman na hindi mo kaya gawin yung ginagawa. Kaya sabi, papapahiya yung mga lalaki sa akin pagka pagpapapurma kayo sa mga young people dito. Dahil pupunta lang kayo dito para pumurma. Mahiya kayo. Hindi ko kaya gawin. Alam niyo, faithful yung mga kababaihan dito sa simbahan.
Tapos, isang araw, aasawahin niyo pagkatapos, mawawala siya sa simbahan. Ayaw. Mag-isip-isip kayo. Kaya kayo namang mga babae, huwag ipagpapalit yung ginagawa niyo sa Panginoon sa isang lalaki na irresponsible. Bakit pa nangyari ako dyan? Ang lesson natin, forgive their sins. As I close, mga kapatid, sabi ng Panginoon, this is the promise of God. If you will go in to obey Him, then, sabi ng Panginoon, if you humble yourselves, tumalikod ka sa kasalanan, hinanap mo yung kalooban ng Panginoon, then I will hear from heaven and forgive their sins. And most of all, sabi ng Biblia, and I will heal their land. Alam niyo po mga kapatid, hindi nakikita ito ng mga namumuno sa gobyerno po natin na ang pag-asa natin ay mga tao ng Diyos. Amen? Kaya no wonder, tayo pong mga tao ng Diyos, pagpudihin natin. Sapagkat tayo po ang pag-asa. Amen? Ako sinasabi ko po dito sa atin, ang contribution lamang natin, sana magandang contribution natin, tumulong tayo, maging maayos tayo, at magiging blessing tayo sa ating pamayanan. Ako po dati, maraming beses na naman ako ng barangay. At kung tumanda ako na walang pinagkakandaan, mas aklap kung matanda ng iba, barangay pa rin ako. Pero salamat sa Panginoon, nagkaroon ng pagpapagong buhay. Ngayon kami nagtuturo, katulong ng ating barangay, katulong ng ating gobyerno. Kaya sabi ko itong mga Baptist schools na ito, salamat sa Panginoon, hindi sila mga perfectong bata, naliligalig din yung mga yan. Pero at least, nakakapakinig sila ng salita ng Diyos. Sinasabi ko sa kanila, marunong kayong sumunod sa inyong mga magulang. Mahalin ninyo ang inyong mga magulang. Sapagkat kailanman, hindi nyo maabot at hindi kailangan kung wala ang inyong mga magulang. Kaya nakakaya sa mga kabataan, maglalayas-layas kayo, iiwanan niyo yung magulang ninyo. Kaya na makita niyo po as I close this message this morning, nag-overtime tayo ng konti. Nasabi ng Panginoon, then, and I will forgive their sins, and I will heal their land. Pag sinabi natin land, hindi lamang ito individual, but tumutukoy sa bansa. Kaya nakita niyo yung kontribusyon ng mga tao ng Diyos. Kapag ang mga tao ng Diyos lalapit sa Panginoon, matutong magpakumbaba, gagamutin ng Panginoon ng ating bansa. Kaya mga kapatid, kung meron na tayong pag-asa, ay Diyos. At ang mga tao ng Diyos, salamat sa Panginoon. We're thankful. Hindi tayo nagmamalaki. We're thankful na may pagkakilala tayo sa Panginoon. Kaya sinasabi ko po lagi sa mga kapatiran natin, mapunta man kayo sa mga assignment, mapunta kayo. Maging mabuting Kristiyano kayo, ipahamin nyo ang salita ng Diyos. Maganda yung sinasabi ni Jeremy kanina. At kung yun ang call niya, napaganda, napatuloy na mga ngaral ng salita ng Diyos at marinig nila. Na yung mga tao na nasa training, mga kapatid, na nag-iisip ng pansarili, ay makakapakinig sila ng mga bagay na patungkol sa Diyos. Yan ang kailangan natin, more of God! Yan ang kailangan natin. Ang tugon ng Panginoon, gagamutin niya, and I will heal their land kung matututo tayo magpakumbaba. Hahanapin natin yung kalooban ng Panginoon. Maraming salamat sa programa ng ating simbahan. I hope you learned something this morning. Kaya ulitin ko, huwag natin liliitin ang magagawa ng mga tao ng Diyos. Ang Diyos ay gumagawa ng mga mirakulo hanggang ngayon. Kung tayo lamang ay mamumuhay ayon sa kanyang kagustuhan. I hope you learned something this morning. Tumayo po tayong lahat na kilalanin Diyos, Panginoon, at